Ang nakabibinging tunog ng nabasag na porselana ang sumalubong kay Ara sa unang araw niya sa Hacienda de la Vega. Kumalat sa mamahaling sahig na gawa sa Nara ang libo-libong piraso ng isang kulay asul na florera. Isang iglap lang at ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng karahasan. Napaurong si Ara, ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ilang pulgada lang mula sa kanyang paa ang pinakamatulis na piraso ng basag na banga. Mula sa isang madilim na sulok ng malawak na sala, isang malamig at walang emosyon na boses ang narinig niya. Sino ang nagsabing pumasok ka? Doon, nakaupo sa isang wheelchair, ang figura ng isang lalaki ay dahan-dahang lumabas mula sa anino. Siya si Miguel de la Vega. Ang kanyang mukha ay gwapo sana, kung hindi lang ito nababalutan ng galit at pait. Ang kanyang mga mata, madilim at malalim, ay nakatitig sa kanya na para bang siya ang pinakadahilan ng lahat ng kamalasan sa mundo. Nanginginig ang mga tuhod ni Ara. Ang unang instinct niya ay tumalikod at tumakbo palayo. Tumakbo palabas ng malaking pinto na gawa sa kahoy, pababa sa mahabang daan na nililinyahan ng mga puno ng palma, at palabas ng dambuhalang bakal na tarangkahan na parang naghihiwalay sa hacienda mula sa buong mundo. Pero isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang ina. Nakahiga sa isang simpleng papag sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Humihina ang paghinga, naghihintay ng mga gamot na hindi nila kayang bilhin. Huminga ng malalim si Ara. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Ang takot ay nandyan pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi niya kayang sumuko. Kaninang umaga lang, pagbaba niya mula sa bus, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang Hacienda de la Vega ay hindi lang isang bahay, ito ay isang kaharian. Ang tarangkahan pa lang ay mas mataas na sa kanilang buong bahay. Ang daan papasok ay sementado at malinis, at ang mansyon sa dulo nito ay tila isang palasyo mula sa isang fairy tale. Ngunit habang naglalakad siya palapit, napansin niya ang kalungkutan sa lugar. Ang mga bintana ay parang mga matang walang buhay. Ang hardin, kahit malawak, ay tila kulang sa kulay. Mayaman, ngunit malamig. Ang sumalubong sa kanya ay hindi isang palangiting kasambahay, kundi isang babaeng may edad na, nakasuot ng itim na bestida, na may tindig ng isang reyna. Si Doña Elvira de la Vega. Ikaw si Ara Reyes, tanong nito, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Opo, ma'am, sagot ni Ara, bahagyang nakayuko. Sinuri siya ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa. Alam mo ba na ikaw na ang pangpito sa loob ng 6 na buwan? Walang tumatagal sa trabahong ito. Hindi iyon tanong kundi isang babala. Hindi ko kailangan ng problema. Kailangan ko ng isang taong gagawin lang ang trabaho niya, hindi magrereklamo at hindi magdadala ng kanyang mga personal na drama dito. Maliwanag? Opo, ma'am. Maliwanag po. Pinapasok siya sa isang opisina na mas malaki pa sa sala nila. Umupo si Doña Elvira sa likod ng isang malaking mesa. Ang kailangan mong alagaan ay ang anak ko, si Miguel. Nasa iyo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Pagkain, gamot, physical therapy. Huwag mo siyang kakausapin maliban kung kinakailangan. At higit sa lahat, huwag mong pakikialaman ang mga bagay-bagay na hindi mo dapat pakialaman. Iyon lang. Walang ngiti. Walang welcome. Tila isang transaksyon lamang. At ngayon, kaharap niya ang nasabing anak. Ang dahilan kung bakit walang tumatagal dito. Dahan-dahang lumuhod si Ara. Sinimulan niyang pulutin ang bawat piraso ng basag na florera. Nanginginig ang kanyang mga kamay at kailangan niyang kagatin ang kanyang labi para pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi kita kinausap, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Bingi ka ba? Hindi sumagot si Ara. Patuloy lang siya sa pagpulot. Sa bawat pirasong pinupulot niya, isang pangalan ang umuulit sa kanyang isip, Inay. 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 Para kay Inay. Kakayanin niya ito para kay Inay. Natapos niyang linisin ang sahig. Maingat niyang inilagay ang mga piraso sa isang duspan. Tumayo siya, hindi tumitingin kay Miguel. Saan ko po ito itatapon, sir? Tanong niya sa mahinang boses. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Inaasahan ni Ara ang isa pang sigaw, o baka isa na namang bagay ang ibabato sa kanya.
Paglipas ng ilang sandali, nagsalita si Miguel. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mas malapit, mas mababa at mas nakakakilabot. Umalis ka na habang kaya mo pa. Nag-angat ng tingin si Ara at sa wakas ay nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Miguel, wala siyang nakitang galit. Ang nakita niya ay isang malawak, walang katapusang kawalan. Isang itim na butas na kayang lamunin ang sinumang magtangkang lumapit. Dahil sisirain ko ang buhay mo. Hindi natulog si Ara ng gabing iyon. Ang mga salita ni Miguel ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Sisirain ko ang buhay mo. Kinabukasan, sinalubong siya ng sikat ng araw na sumisilip sa maliit na bintana ng kanyang kwarto. Ngunit para kay Ara, ang liwanag ay hindi nakabawas sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pinipilit na lunukin ang takot kasama ng kanyang laway. Para kay inay. Ito ang naging mantra niya. Ang unang gawain niya ay ihanda ang almusal ni Miguel. Isang mainit na sopas, gaya ng bili ng doktora. Maingat niyang inihanda ang lahat, siniguradong tama ang timpla at tamang-tama lang ang init. Inilagay niya ito sa isang tray kasama ang gamot at isang baso ng tubig. Pagpasok niya sa kwarto ni Miguel, nadatnan niya itong nakatingin sa labas ng bintana, ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Sir, handa na po ang almusal niyo, mahinang sabi ni Ara. Hindi ito lumingon. Hindi rin ito kumibo. Inilapag ni Ara ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng wheelchair nito. Kailangan niyo na rin pong inumin ang gamot niyo pagkatapos, dagdag niya. Dahan-dahang umikot ang wheelchair. Ang mga mata ni Miguel ay mas madilim pa kaysa kahapon. Tinitigan nito ang sopas, pagkatapos ay tumingin sa kanya, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ano yan? Sopas po, sir. Hindi ako bulag, mariin itong sabi. Ang tanong ko, ano ang nilagay mo dyan? Naguluhan si Ara. Wala po, sir. Mga sangkap lang po para sa sopas. Bigla, sa isang mabilis na kilos, hinawi ni Miguel ang tray. Lumipad ang mangkok ng sopas, at ang mainit na sabaw ay tumama sa pader, ilang pulgada lang mula sa braso ni Ara. Napasigaw siya sa gulat at napaatras. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay muling umalinggaw sa buong silid. Sa tingin mo ba kakainin ko ang kahit anong lutuin ng isang estranghero? Sigaw nito. Baka mamaya, may laso na iyan. Nakatayo lang si Ara, hindi makagalaw. Ang init mula sa tumapon na sopas ay nararamdaman niya sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Hindi siya umiyak. Kumuha siya ng basahan at tahimik na nilinis ang sahig at ang pader, tulad ng ginawa niya kahapon. Ang buong umaga ay naging isang serye ng pagpapahirap. Nang oras na para sa gamot, tumanggi si Miguel na inumin ito. Ipinagdiinan niyang sinusubukan siyang lasunin ni Ara. Kinailangan pa ni Ara na tumawag sa isa pang kasambahay para saksihan ang pag-inom nito ng gamot mula sa bote, para lang patunayang wala siyang ginagawang masama. Tanghali, habang naghugas siya ng mga pinggan sa kusina, hindi na niya napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit huli na ang lahat. Anong drama yan? Isang malamig na boses ang narinig ni Ara mula sa kanyang likuran. Si Donna Elvira. Nakatayo ito roon, nakapamiwang, ang mga matay puno ng pagkadisgusto. Wala po, ma'am, nautal na sagot ni Ara, habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Hindi ako nagbabayad sa'yo para umiyak sa kusina ko, sabi ng matanda. Sinabi ko sa'yo na hindi ko kailangan ng problema. Kung hindi mo kaya ang trabaho, malaya kang umalis. Huwag mong dalhin ang mga murang luha mo sa pamamahay ko. Parang isang punyal na tumusok sa puso ni Ara ang bawat salita. Tumango na lang siya, hindi na nagawang magsalita. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi sa dambuhalang bahay na ito. Ang pinakamasaklap na bahagi ng araw ay dumating sa hapon, ang physical therapy. Ito ay isang simpleng ehersisyo kung saan kailangan niyang suportahan si Miguel habang sinusubukan nitong tumayo mula sa wheelchair gamit ang mga parallel bar. Dahan-dahan lang, sir, sabi ni Ara habang inaalalayan ang braso nito. Ang bigat ng katawan ni Miguel ay halos ikabuwal niya. Nakatayo na si Miguel, nanginginig ang mga binti, nakahawak sa mga bar. Pawis na pawis ito sa hirap.
Sa isang iglap, nakita ni Ara ang determinasyon sa mukha nito, isang sulyap ng dating lakas. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Biglang bumitaw si Miguel sa isang bar at sinadyang ibigay ang buong bigat niya kay Ara. Hindi ito kinaya ni Ara. Pareho silang bumagsak sa sahig. Aray, sigaw ni Miguel na para bang totoong nasaktan. Sir! Okay lang po kayo, nag-aalalang tanong ni Ara, sinusubukang bumangon. Anong okay? Binitawan mo ako. Gusto mo ba akong tuluyang mapilayan, ha? Sigaw nito, ang mukha ay puno ng akusasyon. Wala kang kwentang caregiver. Gabi na nang makabalik si Ara sa kanyang kwarto. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Mas pagod ang kanyang puso at isipan. Umupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Bawat buto sa kanyang katawan ay sumisigaw na ng pagsuko. Hindi ko na kaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitigan ang litrato ng kanyang nakangiting ina. Patawad, inay. Susuko na yata ako. Bubuksan na sana niya ang pinto para sabihing aalis na siya nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe. Mula sa kanyang kapatid. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ito. Ate, tumaas na naman ang lagnat ni inay. Napapikit si Ara. Ang desisyon na umalis ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng responsibilidad. Ang bigat ng pagmamahal. Hindi na niya naisip ang pagod. Hindi na niya ininda ang sakit ng mga masasakit na salita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina, ang pangangailangan nito para sa kanya, para sa perang kikitain niya dito. Ang mga tinik sa paraisong ito, ang pagmamaltrato ni Miguel, ang pagiging malamig ni Doña Elvira, ay masakit. Ngunit ang isiping hindi niya maibibigay ang pangangailangan ng kanyang ina ay isang sakit na hindi niya kayang tiisin. Muling bumalik ang determinasyon sa kanyang mga mata. Punas sa luha. Lunok sa pride. Tindig ng diretsyo. Bukas, isa na namang bagong araw. At haharapin niya ito. Kahit gaano pa kasakit. Kahit gaano pa kahirap. Para kay inay, kakayanin niya ang lahat. Inaasahan ni Miguel na wala na siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya kahapon, ang pagtapon ng sopas, ang mga masasakit na salita, ang sadyang pagpapatumba sa sarili, sigurado siyang tatakbo na palayo ang babaeng iyon tulad ng 6 na nauna sa kanya. Iyon naman talaga ang plano. Ang takutin siya, ang saktan siya, hanggang sa kusa na siyang umalis at iwan siya sa kanyang miserableng kapayapaan. Ngunit pagsapit ng umaga, naroon pa rin ang anino niya sa labas ng kanyang pinto. Narinig niya ang mahinang kaluskos ng kanyang mga yapak sa pasilyo. Isang patunay na nabigo na naman siya. Isang patunay na ang babaeng ito, si Ara, ay mas matigas ang ulo kaysa sa inaakala niya. Isang inis ang gumapang sa kanyang dibdib. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng kanyang silid, pinanood niya ito. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong puwersa na pumipigil sa kanya na isara ito ng tuluyan. Nakita niya si Ara na huminto sa tapat ng isang malaking paso sa may pasilyo. Nasa loob niyon ang isang halaman na matagal ng tuyot at malapit ng mamatay. Isang halaman na hindi na pinapansin ng kahit sino. Nakita niyang hinaplos ni Ara ang isang tuyong dahon. Kawawa ka naman, narinig niyang bulong nito sa halaman. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aalagaan na kita. Bubuhayin kita ulit. Napangisi si Miguel. Tanga. Kinakausap ang isang patay na halaman. Ano bang klaseng tao ito? Ngunit sa kabila ng kanyang panghuhusga, hindi niya mayalis ang kanyang tingin. Pinanood niya ang babae na kumuha ng pandilig at maingat na binasa ang tuyong lupa. May kung anong delikadesa sa kilos nito, isang klase ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi nakikita. Bumalik si Ara sa paglilinis. At pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula itong kumanta. Hindi malakas. Isang mahinang himig lang, isang malungkot na kundiman na pamilyar sa kanyang pandinig. Ang unang reaksyon ni Miguel ay inis. Ingay. Ang gusto niya ay katahimikan. Ang gusto niya ay ang kadiliman na siyang naging kanlungan niya sa loob ng 1 taon. Ngunit ang himig ay patuloy na pumapasok sa kanyang silid, dumadaloy sa hangin, at dahan-dahang tumatago sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang kantang iyon, saan niya nga ba ito narinig?
At bigla, isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang utak. Ang araw ay napakaliwanag. Ang hangin ay amoy alat. Ang mga alon ay humahalik sa dalampasigan. Nakaupo sila sa buhangin, magkatabi. Tumatawa si Isabela, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin. At kumakanta ito. Ang eksaktong kantang iyon. Ang boses niya ay masaya, puno ng buhay, puno ng pag-ibig. Miguel, sabi nito sa gitna ng pagkanta, balang araw, kakantahin ko to sa kasal natin. Isang matinding kirot ang biglang sumaksak sa puso ni Miguel. Isang kirot na mas masakit pa kaysa sa pilay ng kanyang mga binti. Ang alaala ay hindi na masaya, isa na itong multo na bumalik para pahirapan siya. Ang himig na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay isa na ngayong lason. Hindi niya na kaya. Kailangan itong tumigil. Tumigil iyay. Ang sigaw niya ay umalinggaw sa buong pasilyo, puno ng galit at desperasyon. Ginamit niya ang buong lakas niya para paikutin ang kanyang wheelchair at harapin ang pinagmumulan ng tunog. Natigil sa pagkanta si Ara. Gulat siyang napatingin kay Miguel, ang hawak niyang basahan ay nanigas sa kanyang kamay. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Inaasahan ni Miguel na magmamadali itong humingi ng tawad o baka tumakbo na palayo. Ngunit hindi. Tumayo lang ito roon. At pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng isang kakaibang pag-unawa, isang kalungkutan na tila sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Pasensya na po, sir, sabi nito sa isang boses na halos pabulong ngunit malinaw. Pero minsan, ang musika lang ang paraan para hindi gumuho ang mundo ng isang tao. Natigilan si Miguel. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Walang sinumang nangahas na kausapin siya ng ganoon. Walang sinuman ang tumingin sa kanya na hindi lang ang kanyang galit ang nakikita. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay nakita ng babaeng ito ang isang piraso ng kanyang basag na kaluluwa. Hindi siya nakasagot. Ang galit ay biglang nawala, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Naiwan siyang nakatitig dito, hindi alam ang sasabihin, habang ang huling nota ng malungkot na himig ay nanatili sa hangin. Ang mga salita ni Ara ay parang maliit na bato na ibinato sa isang tahimik na lawa, at ang mga alon nito ay umabot hanggang sa opisina ni Doña Elvira. Nakarating sa kanya ang balita mula sa isa pang kasambahay. Ang bagong caregiver ay nangahas na sumagot sa Senyorito Miguel. Para kay Doña Elvira, iyon na ang huling patak. Pasensya na ang tanging bagay na hindi niya kayang ibigay. Pinatawag niya si Ara sa kanyang opisina. Ang silid na ito ang sentro ng kapangyarihan sa hacienda, at sinadya ni Doña Elvira na iparamdam iyon sa lahat ng pumapasok dito. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany, ang mga antigong palamuti, ang malaking bintana na tanaw ang buong lupain, lahat ay idinisenyo para ipamukha sa iyo kung gaano kakaliit. Nakatayong pumasok si Ara, ang mga matay nakayuko sa sahig. Maupo ka, utos ni Doña Elvira, hindi inaalis ang tingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Umupo si Ara sa silyang nasa harap ng mesa, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hahatulan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Doña Elvira. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Ara. Iyan ang sahod mo para sa isang buwan, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay walang bahid ng emosyon. Salamat sa iyong serbisyo. Pwede ka nang umalis? Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Ara. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Pero, Ma'am D. Sinabi ko sa iyo ang mga patakaran, hindi ba, pagpapatuloy ni Doña Elvira, hindi pinapansin ang kanyang pagtutol. Sinabi kong huwag kang sasagot. Huwag kang gagawa ng eksena. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, nagawa mo na ang lahat ng iyon. Hindi ka kwalipikado para sa trabahong ito. Biglang nag-flash sa isipan ni Ara ang mensahe ng kanyang kapatid. Ate, tumaas na naman ang lagnat ni inay. Ang imahe ng kanyang ina, ang pangangailangan para sa gamot, ang utang na kailangan nilang bayaran. Ang pride ay biglang nawala. Ang natira ay purong desperasyon. Ma'am, parang awa niyo na po, pagmamakaawa ni Ara, ang boses ay nanginginig at basag.
Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan ko po talaga ng trabaho. May sakit po ang nanay ko. Pakiusap po, bibigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Pangako po, hindi na maulit. Ngunit ang mukha ni Doña Elvira ay parang isang pader na bato. Walang awa. Walang simpatsya. Ang mga problema mo ay hindi ko problema. Ang pamilya de la Vega ay hindi isang charity institution. Tapos na ang usapan. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Tumayo si Ara, nanginginig. Ang sobre sa mesa ay parang isang simbolo ng kanyang kabiguan. Ang pinto ng opisina ay tila napakalayo. Ito na ba talaga ang katapusan? Habang dahan-dahan siyang tumatalikod, isang tunog ang pumutol sa tensyon. Ang tunog ng mga gulong ng wheelchair na gumugulong sa sahig na kahoy. Parehong napalingon si Ara at Doña Elvira sa pintuan. Doon nakatayo o mas tamang sabihing nakaupo, si Miguel. Ang mukha niya ay seryoso, mahirap basahin. Itinulak niya ang kanyang sarili papasok sa opisina. Hindi niya tiningnan si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ina. Anong ginagawa mo, Miguel? Tanong ni Doña Elvira, halatang nagulat. Narinig ko ang lahat, simpleng sagot ni Miguel. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa silid. Naghihintay si Ara. Inaasahan niyang sasang-ayon si Miguel sa kanyang ina. Inaasahan niyang sasabihin nitong, mabuti naman at pinalayas mo na siya. Ngunit ang sinabi ni Miguel ay yumanig sa mundo nilang tatlo. Gusto ko siyang manatili. Napatingin si Doña Elvira sa kanyang anak na parabang ito'y nababaliw. Ano? Sabi ko, gusto kong manatili siya. Ulit ni Miguel, ang boses ay mas matatag na ngayon. Tumingin siya kay Ara sa unang pagkakataon. Ang mga mata niya ay malamig pa rin, ngunit may kung anong kislap doon na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang kislap ng interes. Lumingon siya pabalik sa kanyang ina. Nakakatuwa siyang paglaruan. Isang sampal. Ganoon ang naramdaman ni Ara. Isang laruan. Iyon lang pala ang tingin sa kanya ni Miguel. Ngunit sa ilalim ng sakit, isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol. Isang nakakatuwang laruan ay mas mabuti kaysa sa isang walang trabaho. Miguel, hindi ito isang laro, giit ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay tumaas na. Kung gayon, ituring mo itong isang utos mula sa iyong amo, sagot ni Miguel, ang kanyang tono ay nagbago, naging kasing lamig ng yelo. Isang paalala kung sino talaga ang may-ari ng lahat ng kanilang yaman, kung sino ang tagapagmana. Mananatili siya. Walang nagawa si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkatalo, ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Isang galit na ngayon ay nakatuon lahat kay Ara. Napilitan siyang sumang-ayon. Tumango siya kay Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay sinaksak si Ara. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Magbabayad ka para sa araw na ito, bulong ni Doang Elvira, sapat lang para marinig ni Ara habang palabas ito ng silid. Naiwan si Ara na nakatayo, nanginginig pa rin, hindi sigurado kung dapat ba siyang matuwa o mas lalong matakot. Nakaligtas siya sa pagkatalsik. Pero pakiramdam niya, pumasok lang siya sa isang mas malalim at mas mapanganib na haula. Lumipas ang mga araw na tila isang laro ng pusa at daga. Ang mga panunukso ni Miguel ay naging mas matalino, mas personal. Hindi na siya nagtatapon ng mga bagay. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang mga salita, matatalas at tumatagos, para saktan si Ara. Pinupunan niya ang kanyang pananamit, ang kanyang punto sa pagsasalita, ang kanyang pagiging probinsyana. Tiniis ni Ara ang lahat. Para sa kanya, ang bawat insulto ay katumbas ng isang araw na sahod, isang hakbang na mas malapit sa pagpapagaling ng kanyang ina. Ang sinabi ni Miguel na isa siyang tilaruan ay naging kalasag niya. Hindi niya pinapakitang nasasaktan siya, kahit na sa gabi, sa loob ng kanyang kwarto, ang mga salita nito ay bumabalik para tusukin ang kanyang puso. Isang gabi, malalim na ang gabi at tahimik na ang buong mansyon. Papunta na sana si Ara sa kanyang silid ng isang malakas na kalabog ang gumising sa kanyang diwa. Galing ito sa direksyon ng kwarto ni Miguel. Napatigil siya. Pabayaan mo na lang siya, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Marahil ay isa na naman ito sa kanyang mga laro. Ngunit ang tunog ay sinundan ng isa pang kalabog at pagkatapos ay isang mahinang ungo ng paghihirap. Hindi na iyon tunog ng laro.
Iyon ay tunog ng totoong sakit. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa silid ni Miguel. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Ang nakita niya ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang wheelchair ay nakatumba sa isang tabi. At sa sahig, ilang talampakan mula rito, ay nakahandusay si Miguel. Pinipilit niyang gumapang, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa hirap para abutin ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng mesa. Isang basag na picture frame. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ni Ara. Ang nakita niya ay hindi ang malupit na amo, kundi isang taong nasasaktan at walang magawa. Pumasok siya sa silid. "Sir!" Napalingon si Miguel, ang mukha'y puno ng gulat at pagkatapos ay kahihiyan. "Lumabas ka," sigaw nito, sinusubukang itago ang kanyang kahinaan. Ngunit hindi nakinig si Ara. Lumapit siya, lumuhod sa tabi nito. "Tulungan ko na po kayo." "Huwag. Huwag mo akong hawakan," pagpupumiglas ni Miguel. Ngunit hindi nagpatinag si Ara. Maingat niyang inilagay ang isang braso nito sa kanyang balikat at ginamit ang buong lakas niya para itayo ito. Ang katawan ni Miguel ay mas mabigat kaysa sa inaakala niya, ngunit sa tulong ng pader, nagawa niyang itayo ito at dahan-dahang iupo sa gilid ng kama. Hingal na hingal silang dalawa. Pawis na pawis si Miguel, hindi lang dahil sa hirap, kundi dahil sa kahihiyan. Hindi niya matingnan si Ara sa mata. Tumingin si Ara sa sahig. Kinuha niya ang nabasag na picture frame. Sa likod ng mga bitak ng salamin, nakita niya ang mukha ng isang napakagandang babae na nakangiti ng napakatamis. Ang parehong babae mula sa alaala ni Miguel noong kumanta siya. Isabella D. Narinig ni Ara ang pangalan na binulong ni Miguel, halos hindi marinig, puno ng isang kalungkutan na hindi pa niya narinig mula rito dati. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ara. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, ang lahat ng kalupitan, ang mga ito ay hindi lang basta galit. Ang mga ito ay isang maskara. Isang makapal na pader na itinayo ni Miguel para itago ang isang pusong basag na basag, tulad ng picture frame na hawak niya. Napansin ni Ara ang isang maliit na hiwa sa kamay ni Miguel, marahil ay mula sa nabasag na salamin. Hindi na siya nagpaalam. Tahimik siyang tumayo, kumuha ng first aid kit mula sa banyo at bumalik. Umupo siya sa sahig sa harap ni Miguel. Inaasahan niyang itutulak siya nito palayo, ngunit hindi ito gumalaw. Nakatitig lang ito sa kawalan, ang kanyang pagiging arugante ay ganap na nawala, at ang natira ay isang marupok na lalaki. Dahan-dahan, kinuha ni Ara ang kamay ni Miguel. Mainit ito at bahagyang nanginginig. Maingat niyang nilinisan ang sugat gamit ang bulak na may alkohol. Hindi umimik si Miguel. Hindi rin ito tumingin sa kanya. Ngunit hindi na nito binawi ang kanyang kamay. Nilagyan niya ito ng band-aid. Ang simpleng kilos na iyon, ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat na walang kasamang galit o pag-aalipusta, ay nag-iwan ng isang kakaibang kuryente sa hangin. Sa unang pagkakataon, hindi sila amo at utusan. Hindi sila manloloko at laruan. Sa sandaling iyon, sila ay dalawang taong magkasama sa isang tahimik na silid, kapwa may dalang sariling mga sugat. Tumayo si Ara para umalis, iniisip na tapos na ang lahat. Inilagay niya ang basag na picture frame sa ibabaw ng mesa. Hahakbang na sana siya palabas ng isang kamay ang biglang humawak sa kanyang pulsuhan. Mahigpit ang hawak, ngunit hindi masakit. Napahinto si Ara. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatingin na sa kanya si Miguel, ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ang kanyang lalamunan ay tila tuyo. "Bakit?" tanong ni Miguel sa isang boses na garalgal at halos pabulong. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Hindi ito isang insulto. Hindi ito isang hamon. Ito ay isang tunay na tanong. Isang tanong na nagmula sa isang lugar ng pagkalito at marahil, isang patak ng paghanga. Tinitigan ni Ara ang kanilang mga kamay, ang magaspang niyang kamay na sanay sa trabaho, at ang makinis nitong kamay na ngayon ay may band-aid na siya ang naglagay. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Dahil nakikita ko po, sir," sabi niya sa mahinang boses. "Nakikita ko pong hindi naman talaga kayo masamang tao." Binitawan ni Miguel ang kanyang kamay na parabang napaso ito. Ngunit bago ito makapagsalita, mabilis nang tumalikod si Ara at lumabas ng silid, iniwan si Miguel na tulala,
Nag-iisa kasama ng mga salitang iyon at ng multo ng isang babaeng nakangiti sa isang basag na larawan. May nagbago kay Miguel. Ito ang unang napansin ni Doña Elvira. Isang banayad na pagbabago na marahil ay hindi makikita ng iba, ngunit para sa isang ina na kabisado ang bawat kilos ng kanyang anak, ito ay kasing linaw ng sikat ng araw. Hindi na ito palaging nakakulong sa madilim niyang silid. Minsan, nakikita niya itong nakaupo malapit sa bintana, hindi nakatingin sa kawalan ng may galit, kundi tila pinapanood ang paggalaw ng mga ulap. Bumaba na rin ang dalas ng mga sigaw at pagbasag ng gamit. May mga araw pa rin ang pagiging masungit, ngunit may mga sandali na rin ang katahimikan, isang katahimikan na hindi mabigat, hindi nakakabingi, kundi isang katahimikan lang. At alam ni Doña Elvira kung sino ang sanhi nito. Ang babaeng iyon. Si Ara. Ang kaalamang iyon ay hindi nagdulot ng ginhawa sa kanya, kundi ng isang lumalalim na pag-aalala. Isang panganib. Ang impluwensya ng dalaga ay parang isang baging na dahan-dahang gumagapang sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang anak. Natatakot siyang ang baging na iyon ay hindi lang basta gagapang, sisirain nito ang pader at ibabagsak ang lahat. Ang pag-aalalang iyon ay daladala niya hanggang sa taunang charity event ng kanilang kumpanya. Isa itong gabi ng mga peking ngiti, mamahaling damit at mga bulungan ng alta sosyedad. Para kay Doña Elvira, isa itong entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang papel ng isang mapagkawang-gawang matriarch, ang reyna ng De La Vega clan. Nasa isang sulok ang kanyang pamilya. Si Miguel, sa kanyang wheelchair, ay tahimik na nakaupo, ang mukha ay seryoso. At sa likod nito, nakatayo si Ara, halatang hindi komportable sa kanyang simpleng uniforme sa gitna ng karangyaan. Nakita ni Doña Elvira ang isang eksenang lalong nagpatibay sa kanyang pangamba. Lumapit si Ara kay Miguel at may ibinulong. Hindi ito sinigawan ni Miguel. Sa halip tumango lang ito. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Doña Elvira, iyon ay isang lindol. Anong ginagawa ng babaeng ito sa anak ko? Upang abalahin ang sarili, inutusan niya si Ara na kumuha ng inumin para sa kanilang mga bisita. Isang paraan para ipaalala dito kung saan ito lulugar. Sumunod naman si Ara, kumuha ng isang tray na puno ng mga champagne glass. Habang naglalakad ito pabalik, halatang ninenerbiyos, isang bisita ang hindi tumingin sa dinaraanan at nabangga ito. Nawala ng balanse si Ara. Ang tray ay tumabingi. Sa isang iglap, ang sahig na marmol ay napuno ng basag na salamin at natapong champagne. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mukha ni Ara ay namula sa matinding kahihiyan. Sorry po, sabi nito, nanginginig habang sinusubukang pulutin ang mga bubog. Sasawayin na sana siya ni Doña Elvira nang may isang lalaking biglang lumapit. Siya ay matangkad, gwapo, at nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Lumuhod ito sa tabi ni Ara. Hayaan mo na yan, miss. Baka masugatan ka pa, sabi nito sa isang boses na malumanay at puno ng karisma. Umiti ito kay Ara. It's just a drink. Huwag kang mag-alala. Inabutan nito ng panyo si Ara at tinulungan itong tumayo. Ang kilos ay puno ng pagiging maginoo. Mula sa malayo, pinanood ni Doña Elvira ang eksena. Sino ang lalaking ito? Bakit niya tinutulungan ang isang simpleng kasambahay? Isang pakiramdam ng pagkainis at pagdududa ang gumapang sa kanya. Kailangan niyang tapusin ang eksenang ito. Naglakad siya palapit, handa nang ipamukha sa lalaki na huwag makialam. Excuse me, Dee. Simula niya. Tumayo ng diretso ang lalaki at lumingon sa kanya. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Doña Elvira ay huminto. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang hangin ay hindi na pumasok sa kanyang mga baga. Ang pamilyar na mukha, mas matanda ng ilang taon, mas matalas ang mga panga, ngunit parehong mga mata, ay tumitig sa kanya. Si Anton. Anton Valderrama. Ang kapatid ni Isabela. Ang multo mula sa kanilang pinakamasamang bangungot ay nakatayo sa harap niya, buhay na buhay. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Anton. Hindi ito isang iting palakaibigan. Ito ay isang iting malamig, puno ng mga kahulugang matagal nang nakatago. Lumapit ito ng isang hakbang, ibinaba ang kanyang boses para sila lang dalawa ang makarinig. Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason.
It's been a long time, Doña Elvira. Hindi makapagsalita si Doña Elvira. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Namiss niyo ba ako? Pagpapatuloy ni Anton, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang di banal na liwanag. Dahil ako, hindi ko kayo kinalimutan. Kahit isang araw. Nanigas si Doña Elvira sa kanyang kinatatayuan, ang puso niya ay kumakarera. Ang maingay na pagdiriwang sa paligid niya ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang banta sa boses ni Anton. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang nakaraan na nagbalik para maningil. Ang insidente sa party ay nag-iwan ng isang malalim na epekto kay Ara. Hindi dahil sa kahihiyan ng pagkatapon ng mga inumin, kundi dahil sa kabaitan ng estrangherong tumulong sa kanya. Ang lalaking iyon, na nagpakilalang si Anton, ay isang hininga ng sariwang hangin sa nakakasukang kapaligiran ng hasyenda. Kaya naman nang nagkataon, silang magkita muli makalipas ang ilang araw sa palengke ng bayan, isang ngiti ang agad na sumilay sa labi ni Ara. Siya ay nasa kanyang day off, bumibili ng ilang gamit para sa kanyang ina. Miss Ara, tama ba? Bati ni Anton, ang kanyang ngiti ay kasing init ng araw. Small world, di ba? Sir Anton, sagot ni Ara, bahagyang nahihiya. Salamat po ulit sa tulong niyo noong gabi. Walang anuman iyon. Sa katunayan, ay insist na ilibre kita ng kape. Para makabawi man lang sa pagkapahiya mo dahil sa mga bisita namin, alok nito. Hindi nakatanggi si Ara. Sa loob ng isang maliit na coffee shop, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang isa siyang normal na tao, hindi isang utusan. Si Anton ay isang perpektong ginoo. Magaling siyang makinig. Itinanong niya ang tungkol sa pamilya ni Ara, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang buhay sa probinsya. Naramdaman ni Ara na nakahanap siya ng isang kaibigan, isang kakampi. Kaya naman nang unti-unting napunta ang usapan sa mga De La Vega, hindi siya nag-atubili na magbahagi ng kaunti. Mabait naman po sila minsan, sabi ni Ara, sinusubukang maging maingat. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Anton. Alam ko, mahirap ang kalagayan mo, sabi nito, ang boses ay puno ng simpatsya. Mag-iingat ka sa kanila, Ara. Ang mga pamilyang mayayaman madalas, sila ang may pinakamadilim na mga sikreto. Isang babala. Iyon ang naramdaman ni Ara. Ngunit ang paraan ng pagsabi ni Anton ay hindi naninira, kundi nag-aalala. May mga bagay silang itinatago, dagdag pa nito, nakatingin sa kanyang tasa ng kape. Mga bagay na kaya nilang pagbayaran para manatiling nakatago. Huwag kang masyadong magtiwala. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Ara. Hindi niya ito lubos na maintindihan, ngunit isang binhi ng pagdududa ang naitanim sa kanyang puso. Samantala, sa hasyenda, ibang klaseng lason ang kumakalat. Isang hapon, may appointment si Miguel sa ospital para sa kanyang check-up. Ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon na lumalabas siya ng hasyenda. Habang pabalik, iniutos niyang ihinto ang sasakyan sa tapat ng bayan. May gusto lang daw siyang tingnan. Ang totoo, gusto niyang makita kung paano namumuhay ang mga tao sa labas, isang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. At doon, mula sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan, nakita niya ito. Nakita niya si Ara. Nakaupo sa isang coffee shop. At may kasama itong lalaki. Ang lalaking tumulong dito noong party. Nakangiti si Ara. Isang ngiti na hindi pa niya kailanman nakita. Isang ngiti na hindi para sa kanya. Tumatawa ito sa isang bagay na sinabi ng lalaki. Isang apoy ang biglang nag-alab sa dibdib ni Miguel. Isang apoy na hindi niya maintindihan. Isang halo ng galit, pagdududa, at isang emosyon na hindi niya gustong pangalanan, selos. Sino ang lalaking iyon? Bakit sila magkasama? Bakit masaya si Ara kasama nito? Ang lahat ng maliliit na pagbabago sa kanilang samahan, ang mga sandali ng katahimikan, ang gabi ng nabasag na picture frame, lahat ay tila nabura ng eksenang iyon. Isa siyang sinungaling, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Tulad din siya ng iba. Pera lang ang habol niya. Pag-uwi ni Ara sa hasyenda ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang pader ng katahimikan. Naghahanda na siya ng hapunan para kay Miguel nang pumasok ito sa kusina. Saan ka galing? Tanong ni Miguel, ang boses ay walang emosyon ngunit mabigat. Sa bayan po, sir. Day off ko po, sagot ni Ara. Talaga? Anong ginawa mo sa bayan?
bumili lang po ng ilang gamit. Hindi niya sinabi ang tungkol kay Anton. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya dapat sabihin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Ganoon ba kabilis? Napakunot ang noo ni Ara. Oh, ganoon ba kabilis? Ulit ni Miguel, ang kanyang boses ay may bahid na ng galit. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nagniningas. Nakahanap ka na agad ng mas mayaman sa akin. Natigilan si Ara. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Ang init ng kahihiyan at sakit ay biglang umakyat sa kanyang pisngi. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang akusasyon. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Huwag ka nang magpanggap, sigaw ni Miguel. Nakita ko kayo. Nakita ko kayong nagtatawanan. Akala ko ba iba ka? Yun pala, katulad ka lang din nila. Naghahanap ng pinakamayamang madidikit. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinabayad niya sa'yo? Hindi na nakasagot si Ara. Ang sakit na dulot ng mga salita ay mas matindi pa kaysa sa kahit anong pisikal na pananakit. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ang maliit na koneksyon na inakala niyang nabuo sa pagitan nila ay biglang gumuho, pinalitan ng mga pader ng pagdududa at galit. Ang mga sumunod na araw ay naging mas malala pa kaysa sa mga unang linggo ni Ara sa hasyenda. Ang malamig na pader sa pagitan nila ni Miguel ay bumalik, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang mga sandali ng katahimikan ay napalitan ng isang mabigat na tensyon na halos nahihipo. Hindi na siya kinakausap ni Miguel maliban kung kailangan, at bawat salita ay may kasamang talim ng pang-aalipusta. Si Ara naman ay nasasaktan. Ang mga akusasyon ni Miguel ay umuulit sa kanyang isipan. Paano nito naisip ang ganoong bagay tungkol sa kanya? Ang tiwalang sinimulan niyang buuin ay gumuho, at ang natira ay isang pusong naguguluhan. Isang gabi, sinusubukan ni Miguel na mag-ensayo sa kanyang silid. Sa sahig, pinipilit niyang itayo ang kanyang sarili gamit ang lakas ng kanyang mga braso, pero paulit-ulit siyang nabibigo. Ang bawat pagbagsak ay nagdadala ng mas malalim na frustration. Ang kanyang kahinaan ay isang kaaway na hindi niya matalo-talo. Hindi mo kaya yan mag-isa, Miguel. Ang boses ng kanyang ina ay pumasok sa silid, puno ng pag-aalala at otoridad. Pumasok si Doña Elvira, ang mukha'y gusot sa pag-aalala. Hayaan mo ako, ma, sigaw ni Miguel, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang kanyang frustration ay naging galit. Kaya ko to. Hindi. Tignan mo ang sarili mo. Sinisira mo lang ang katawan mo, giit ni Doña Elvira. Tumigil ka na sa kahibangang ito. Tanggapin mo na lang ang nangyari. Tanggapin? Napatawa si Miguel ng isang tawang walang saya. Paano ko tatanggapin, ma? Paano? Kasalanan ko ang lahat. Hindi totoo yan. Aksidente ang nangyari. Aksidente. Ako ang nagmamaneho. Ako ang lasing. Ako ang dahilan kung bakit wala na si Isabela. Ang huling pangungusap ay isang sigaw na puno ng sakit, isang sigaw na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng silid, naglalakad si Ara, dala ang isang baso ng tubig para kay Miguel. Napatigil siya nang marinig ang sigawan. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salita ay tumagos sa pinto, malinaw at nakakayanig. Isabela. Ang pangalan mula sa basag na picture frame. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang ang pagtatalo sa loob ay nagpapatuloy. Tumahimik ka, Miguel, narinig niyang sabi ni Doña Elvira, ang boses ay desperado na. May makakarinig sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, kalimutan mo na iyon. We paid them to be silent. Tinulungan tayo ni Dad na ayusin ang lahat para hindi masira ang pangalan natin. We paid them to be silent. Ang mga salitang iyon ay parang isang kulog na yumanig sa mundo ni Ara. Isang sikreto. Isang malaking sikreto. Ang mga babala ni Anton ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang mga pamilyang mayayaman madalas, sila ang may pinakamadilim na mga sikreto. Nanginginig na paatras si Ara. Hindi niya dapat ito narinig. Kailangan niyang umalis. Ngunit sa kanyang pag-atras, nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na florera sa mesang nasa pasilyo. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay nakabibingi sa katahimikan na sumunod sa sigawan.
Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng silid ni Miguel. Unang lumabas ang mukha ni Doña Elvira, puno ng gulat at takot. Pagkatapos, si Miguel, itinutulak ang kanyang wheelchair, ang mukha ay isang maskara ng galit. Nakita nila si Ara. Nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso, ang mukha ay putlang-putla, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at sa katotohanang narinig niya. Ang tingin ni Miguel ay nagbago. Ang galit dahil sa pag-aaway nila ng kanyang ina ay napalitan ng isang mas malalim, mas personal na galit. Isang galit na nakatuon lahat sa kanya. Ang pagdududa na itinanim ng eksena sa coffee shop ay biglang namulaklak at naging isang ganap na paniniwala. Ang babaeng ito, na nakarinig ng kanilang pinakamadilim na sikreto, ay kasama ng lalaking iyon, ang lalaking nakangiti na parang isang ahas. Konektado ang lahat. Isa itong plano. Espiya, sabi ni Miguel, ang boses ay malamig at puno ng lason. Ang isang salita ay tumama kay Ara na parang isang bala. Dahan-dahan siyang umiling, sinusubukang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Hindi na naghintay ng paliwanag si Miguel. Itinuro niya ang pinto sa dulo ng pasilyo, ang kanyang daliri ay nanginginig sa tindi ng kanyang galit at sa pakiramdam ng sukdulang pagkakanulo. Umalis ka. Ang mga salita ay mahina, ngunit mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Lumayas ka sa pamamahay ko, espiya. Ang umagang iyon ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan. Hindi pinansin si Ara. Para siyang isang multo na naglalakad sa mga pasilyo ng hasyenda. Walang nag-uutos sa kanya. Walang sumisigaw. Ngunit ang katahimikan ay mas masakit. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ng ibang kasambahay ay puno ng pag-iwas at pagdududa. Ang pinto ng silid ni Miguel ay nanatiling sarado. Alam ni Ara na tapos na. Naghihintay na lang siya ng formal na pagpapatalsik. Ang bawat segundo ay isang paghihirap. Ngunit ang parusang dumating ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono. Si Doña Elvira ang sumagot. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Ano, narinig ni Ara na sabi nito? Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Iyan ay kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang unang van ng media. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Sa loob ng isang oras, ang dambuhalang tarangkahan ng Hacienda de la Vega ay napaligiran na ng mga reporter, mga kameraman at mga usisero. Ang mga security guard ay hindi na sila mapigilan. Sumabog ang balita online. Ang mga headline ay malalaki at walang awa. Tagapagmana ng De La Vega, sangkot daki isang fatal drunk driving accident. Yan sikretong binayaran ng AFE De La Vega para manahimik ti. Isabela Valderrama, biktima ng lasing defiant. Ang bawat salita ay isang bomba na sumisira sa pangalan at reputasyon na iningatan ng pamilya sa loob ng maraming dekada. Sa loob ng mansyon, ang hangin ay puno ng gulat at galit. Si Doña Elvira ay nagpapabalik-balik, sumisigaw sa telepono sa kanyang mga abogado. Si Miguel naman ay lumabas mula sa kanyang silid, ang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Sino? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Sino ang naglakas loob? At doon, pumasok ang isa sa mga tauhan ni Doña Elvira. Hawak nito ang isang brown envelope. Ma'am, ipinabibigay po ng isang source mula sa media, sabi nito, iniabot ang sobre. Binuksan ito ni Doña Elvira. Ang laman ay mga litrato. Mga litratong malabo, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw pa rin. Si Ara, nakaupo sa isang coffee shop. Sa harap niya ay si Anton Valderrama. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang litrato kung saan iniabot ni Anton ang isang puting sobre kay Ara, at tinatanggap naman ito ni Ara. Isang perpektong eksena ng isang bayaran. Ipinakita ni Doña Elvira ang mga litrato kay Miguel. Ang huling piraso ng pag-aalinlangan sa isipan ni Miguel ay gumuho at naging abo. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang pagdating ni Ara. Ang paglapit ni Anton. Ang pag-uusisa ni Ara. Ang pakikinig niya sa kanilang sikreto. At ngayon, ito. Ang katibayan ng kanyang pagkakanulo. Hinarap niya si Ara, na nakatayo sa isang sulok, hindi maintindihan ang nangyayari. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng galit.
Ang mga ito ay puno ng isang malalim, nagyayelong sakit ng isang taong sinaksak patalikod ng taong pinagkatiwalaan niya. Inihagis niya ang mga litrato sa paanan ni Ara. Magkano, tanong niya, ang boses ay basag. Magkano ang binayad niya sa'yo para sirain ako? Hindi Nautal na sabi ni Ara habang pinupulot ang mga litrato. Ang puting sobre iyon ang sobre na mailamang pera na pinakiabot daw ni Anton para sa isang charity. Isa itong patibong. Hindi ko alam to. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit walang naniwala sa kanya. Hayop ka, sigaw ni Doña Elvira, ang kanyang pagiging sopistikada ay nawala, pinalitan ng purong galit. Kinuha niya ang bag ni Ara mula sa silid nito at ibinato sa labas ng pinto. Lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag ka nang magpapakita pa. Mabulok ka sana sa ginawa mo. Itinulak siya ng mga security guard palabas. Ang bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang mga flash ng kamera mula sa labas ng gate ay sumilaw sa kanyang mga mata. Ang mga tanong ng mga reporter ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Naglakad si Ara palayo, walang direksyon. Umuulan. Ang malamig na patak ng ulan ay humahalo sa mainit niyang mga luha. Ang kanyang damit ay basang-basa. Ang kanyang puso ay durog na durog. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang kakampi. Nang makalayo siya sa gulo, gumuho siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sa tindi ng kanyang pag-iyak. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Sabi ko naman sa'yo, Ara. Ang boses. Ang malumanay na boses na minsan ay nagbigay sa kanya ng ginhawa. Ngayon, ito ay tunog ng isang demonyo. Si Anton. Bakit? Hirap na tanong ni Ara. Magbabayad sila, sabi ni Anton sa kabilang linya, ang boses ay puno ng tagumpay at paghihiganti. At ikaw? Ikaw ang naging perpektong instrumento. Salamat sa iyong serbisyo. Ibinaba nito ang tawag. At sa gitna ng malakas na ulan, sa isang madilim na kalsada sa probinsya, sa wakas ay naunawaan ni Ara ang lahat. Siya ay hindi isang espiya. Siya ay hindi isang taksil. Isa lang siyang kawawang piyesa sa isang laro ng paghihiganti. Isang piyesa na ngayon ay basag at itinapon na. Ang Hacienda de la Vega ay naging isang kulungan. Ang mga gate ay sarado, ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog, at ang hangin sa loob ay mas mabigat pa kaysa sa isang libing. Ang galit ni Miguel ay dahan-dahang humupa, at ang naiwan ay isang malawak at nakakabinging kawalan. Nanalo si Anton. Sinira niya ang pangalan ng pamilya. At si Ara, ang babaeng dahan-dahang sumira sa pader na itinayo niya, ang siyang nagbigay ng martilyo. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang mga binti. Umupo si Miguel sa kanyang madilim na silid, sa harap ng basag na picture frame ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mukha ni Isabela ang nakikita niya sa kanyang isipan. Nakikita niya ang mukha ni Ara. Ang mga mata nito nang una silang magkita, puno ng takot ngunit may determinasyon. Ang paraan ng pag-aalaga nito sa tuyot na halaman. Ang mahina nitong himig habang naglilinis. Ang paraan ng pagdampi ng kamay nito nang gamutin ang kanyang sugat. At ang huli, ang mga mata nitong puno ng luha, nagmamakaawang paniwalaan siya. Hindi ko alam to. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Sinungaling, bulong ni Miguel sa sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, ang salita ay walang lakas. Parang isang kasinungalingan na sinasabi niya sa sarili para takpan ang isang mas malalim na katotohanan. Muli niyang tiningnan ang mga papeles na nakakalat sa kanyang mesa, mga kopya ng mga balita mula sa internet. Binasa niya ang mga ito, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang sihi na sanay mag-analisa. May mga detalye, mga petsa, mga lugar, at may mga butas. Ang timeline ay masyadong perpekto. Ang mga ebidensya ay masyadong malinis. Ang litrato, ang pag-abot ng sobre, ay walang tunog. Maaaring sinasabi ni Anton ang kahit ano noong mga sandaling iyon. Pwedeng isa itong donasyon. Pwedeng isa itong bayad sa utang. Pwedeng kahit ano.
Ngunit pinili nilang paniwalaan ang pinakamasamang anggulo. Bakit? Dahil iyon ang pinakamadali. Mas madaling maniwala na si Ara ay isang taksil kaysa harapin ang katotohanang sila ay naging pabaya, na sila ay naging bulag. Pumasok si Doña Elvira sa silid, ang mukha ay pagod at ang mga mata ay namumugto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang kanyang ina hindi bilang isang makapangyarihang reyna, kundi bilang isang babaeng natatakot at nasasaktan. Kinakausap na ng mga abogado ang media, sabi nito sa mahinang boses. Susubukan nating kontrolin ang sitwasyon. Hindi sumagot si Miguel. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Ma, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Yung caregiver na pinalayas mo bago dumating si Ara, bakit mo talaga siya pinaalis? Natigilan si Doña Elvira. Sinabi ko na sayo, hindi siya magaling sa trabaho niya. Hindi, sabi ni Miguel, lumingon ito para harapin ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. May iba pang dahilan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang pagkukunwari ni Doña Elvira ay bumagsak. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Umupo siya sa isang silya, at sa unang pagkakataon, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang iyak ng reyna, kundi isang iyak ng isang ina na natatalo. Dahil nagsimula na siyang magtanong, pag-amin nito sa pagitan ng mga hikbi. Tungkol sa aksidente. Tungkol kay Isabella. Narinig niyang nag-uusap tayo. Natakot ako, Miguel. Natakot ako na baka malaman niya ang totoo. Isang malamig na realisasyon ang bumalot kay Miguel. Ang kasaysayan ay umuulit. Katulad na nangyari kay Ara, sabi niya, hindi isang tanong kundi isang katotohanan. Tumango si Doña Elvira, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Patawarin mo ako, anak. Ang gusto ko lang ay protektahan ka. Ang gusto ko lang ay protektahan ang pamilya natin. Hindi ko sinasadyang ni. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit ni Miguel sa kanyang ina. Ang nakita niya ay isang babaeng nagkamali dahil sa pagmamahal at takot. Ang parehong takot na bumulag sa kanya. Isang masakit na kalinawan ang bumaba sa kanya. Si Ara ay hindi ang kontrabida. Siya ang biktima. Biktima ng paghihiganti ni Anton. Biktima ng takot ng kanyang ina. At higit sa lahat, biktima ng kanyang sariling kahangalan at pride. Pinagbintangan niya ito. Sinigawan. Ipinagtabuyan. At hinayaan niyang lumakad mag-isa sa gitna ng bagyo na sila mismo ang may gawa. Ang sakit ng pagkakanulo ay napalitan ng isang mas matinding sakit, ang bigat ng pagsisisi. Tumayo si Miguel. Ginamit niya ang pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa hirap at sa tindi ng kanyang emosyon. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan kong hanapin si Ara. Napatingin sa kanya si Doña Elvira, ang mukha'y puno ng pagkalito. Para saan, anak? Kailangan niyang malaman ang totoo mula sa akin. Ang paghahanap kay Ara ay hindi naging madali. Ang tanging impormasyong mayroon sila ay ang pangalan ng probinsya na nakasulat sa kanyang resume. Gamit ang isa sa mga pinagkakatiwalaang driver ng pamilya, naglakbay si Miguel, iniwan ang marangyang kulungan ng hasyenda. Ang bawat kilometro na nilalakbay ng sasakyan ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ano ang sasabihin niya? Paano niya haharapin ang babaeng winasak niya? Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatanong sa maliit na bayan, sa wakas ay may nagturo sa kanila. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, simple at halatang pinagdaanan na ng maraming bagyo, ngunit malinis ang paligid. Bumaba si Miguel mula sa sasakyan, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok ng kanyang determinasyon. Mula sa bintana, nakita niya si Ara. Nag-aalaga ito sa isang matandang babae na nakahiga sa isang papag, ang kanyang ina. Ang mukha ni Ara ay pagod, ngunit mayroon itong isang klase ng kapayapaan na hindi pa niya nakikita dati. Isang kapayapaan na wala sa hasyenda. Kakatok na sana siya ng isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa loob. Ara, sinasabi ko sa'yo, sumama ka na sa akin sa Maynila, sabi ng boses. Bibigyan kita ng mas magandang buhay. Aalagaan kita. Hindi tulad ng mga De La Vega na itinapon ka lang na parang basura. Si Anton.
Nakatayo ito sa loob ng bahay, malapit kay Ara, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Nanigas si Miguel. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para kay Ara. Para ito kay Anton, ang ahas na nagtago sa likod ng isang ngiti. Nagpa siya siyang pumasok. Ang pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa lahat. Napalingon si Ara, si Anton at ang ina ni Ara. Ang gulat sa mukha ni Ara ay mabilis na napalitan ng takot at sakit. Napaatras ito na para bang nakakita ng multo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Anton, ang pagiging kalmado ay biglang nawala, pinalitan ng pagbabanta. Hindi siya pinansin ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Ang babaeng pinagbintangan niya, ang babaeng sinaktan niya, ay nakatayo sa harap niya, mas payat, ngunit buo pa rin. Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay garalgal. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan, giit ni Miguel. Hindi ka ba nakakaintindi, sabat ni Anton, humakbang ito sa pagitan nilang dalawa. Ayaw ka na niyang makita. Sinaktan mo siya. Sinira mo ang buhay niya. Tumahimik ka, sigaw ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Anton. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang laro mo. Napatawa si Anton. Anong laro? Ang pagbunyag sa katotohanan. Na ikaw ay isang lasinggero at isang mamamatay tao. Ang bawat salita ay isang suntok. Ngunit hindi na natinag si Miguel. Tumingin siya pabalik kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ito na ang sandali. Ang sandali ng katotohanan. Totoo, sabi ni Miguel, ang kanyang pag-amin ay nagpatahimik sa buong silid. Totoo ang sinasabi niya. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Ara, hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit at kahihiyan na itinatago niya. 1 taon na ang nakalipas, simula niya, ang boses ay basag. Gabi ng engagement party namin ni Isabela. Nag-away kami. Uminom ako. Uminom ako ng marami. Pinilit niya akong umuwi pero ayokong magpahatid. Gusto kong magmaneho. Lasing ako, Ara. At habang nasa daan nawalan ako ng kontrol sa sasakyan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Miguel. Kasalanan ko. Namatay si Isabela dahil sa akin. At ako ang nabuhay para dalhin ang parusang ito. Ang pagiging pilay ay hindi ang parusa ko. Ang parusa ko ay ang mabuhay araw-araw na alam kong ako ang pumatay sa babaeng mahal ko. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya nagdahilan. Inilatag niya ang kanyang kasalanan sa paanan ni Ara, hubad at pangit. Nakatitig lang si Ara, hindi makapagsalita. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang bagay na hindi niya inaasahan, awa. Kaya pala bulong niya sa sarili. Sabi ni Miguel. Kaya ako naging isang halimaw. Itinago ko ang lahat sa likod ng galit. At nang dumating ka, at nakita kong may koneksyon tayo, natakot ako. At nang dumating siya, sabi niya, tumingin kay Anton, at sinira niya tayo, naniwala ako sa kanya. Dahil mas madaling maniwala na ikaw ang masama, kaysa harapin ang katotohanang ako pa rin ang may kasalanan sa lahat. Tama na ang drama, Miguel, sigaw ni Anton. Hindi na magpapaloko sa'yo si Ara. Ngunit si Ara ay hindi na nakatingin kay Anton. Nakatingin siya kay Miguel, at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng buo, hindi ang amo, hindi ang halimaw, kundi isang taong wasak na wasak. Umalis ka na, Anton, sabi ni Ara, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ano? Ara, niloloko ka lang niya. Sinabi kong umalis ka na. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa labas. Mula rito, bumaba si Doña Elvira. Pumasok siya sa loob ng bahay, hindi na mayabang, kundi may pagpapakumbaba. Hindi niya tiningnan si Miguel. Lumapit siya kay Ara at sa ina nito. Patawarin niyo po kami, sabi ni Doña Elvira, yumuko ito ng bahagya. Patawarin niyo po ang anak ko, at patawarin niyo rin po ako sa lahat ng aking nagawa. Si Anton ay natigilan. Ang kanyang plano ay gumuho sa harap niya. Tumingin si Doña Elvira sa kanya, ang mga matay matigas na ngayon. Tapos na ang laro mo, Anton.
Tumawag ako sa pulis bago ako pumunta dito. Sasabihin ko sa kanila ang lahat, ang paninira at ang extortion na ginawa mo. Namutla si Anton. Sa isang iglap, siya na ang naging daga na nakulong sa isang sulok. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, ngunit huli na. Isang pulis mobile ang paparating na sa di kalayuan. Naiwan sa silid ang 4 na tao, sina Miguel, Ara, Doña Elvira, at ang ina ni Ara. Ang hangin ay puno ng mga hindi nasasabing salita, ng sakit, at ng isang maliit, marupok na binhi ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang bagyo ay dumaan na. Ang iskandalo ng mga De La Vega ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng isa pang mas malaking balita. Sa tulong ng testimonya ni Doña Elvira at ng iba pang ebidensya, si Anton Valderrama ay napatunayang nagkasala sa mga kasong extortion at libel. Ang kanyang paghihiganti ay nagtapos sa likod ng rehas. Ang pamilya De La Vega, sa pamamagitan ng isang formal na pahayag, ay inamin ang pagkakamali ni Miguel sa aksidente, ngunit nilinaw din ang mga pangyayari sa likod ng paninirang ginawa ni Anton. Ang publiko, gaya ng dati, ay madaling humanap ng bagong pag-usapan. Sa hasyenda, ang hangin ay nagbago. Hindi na ito mabigat at malungkot. Nagkaroon ng isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikang payapa. Sa isang maliit na mesa sa hardin, 2 babae ang nagkakape. Ang isa ay si Doña Elvira, nakasuot ng simpleng bestida, walang alahas. Ang isa naman ay si Aling Nena, ang ina ni Ara. Dinala siya ng mga De La Vega sa Maynila para ipagamot sa pinakamagaling na mga doktor. Salamat po ulit sa lahat, Doña Elvira, sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Ngumiti si Doña Elvira, isang totoong ngiti. Tawagin niyo na lang po akong Elvira. At kami po ang dapat magpasalamat sa inyo, Aling Nena. Sa pagpapalaki ng isang napakabuting anak. Tumingin sila sa di kalayuan sa gitna ng hardin. Doon, nakatayo si Miguel. Hindi na siya gumagamit ng wheelchair. May isang tungkod na lang siyang hawak para suportahan ang sarili. Aktibo na siya sa kanyang physical therapy at sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang mga hakbang ay nagiging mas matatag. Katabi niya si Ara. Magkasama nilang dinidiligan ang halaman sa paso na dati tuyot na tuyot. Ang halaman na inalagaan ni Ara noong unang mga araw niya sa hasyenda. Ngayon, ito ay mayabong, puno ng lunti ang dahon at may isang maliit na buko na malapit ng mamukadkad. Sa tingin mo, anong kulay ng bulaklak nito? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay mahinahon. Sana puti, sagot ni Ara, nakangiti. Para simbolo ng bagong simula. Tumango si Miguel. Inilapag niya ang pandilig at umupo sila sa isang bench na malapit doon, ang parehong bench kung saan madalas umupo si Ara noon para umiyak ng palihim. Ang kanilang relasyon ay hindi bumalik sa dati. Hindi na sila amo at caregiver. Hindi rin ito isang nag-aapoy na pag-iibigan na puno ng drama. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas tahimik. Isang samahan na binuo mula sa mga piraso ng kanilang mga basag na puso, dahan-dahang pinagdikit ng pag-unawa at pagpapatawad. Hindi na bumalik si Ara bilang caregiver. Siya ay nanatili bilang isang kaibigan. Isang kasama. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ara. Tumingin siya dito, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, sabi niya. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano mabuhay muli. Umiti si Ara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga kamay na magkahawak, ang init ng papalubog na araw sa kanilang mga mukha, ang pangako ng isang namumukadkad na bulaklak, sapat na ang mga iyon. Hindi perpekto ang lahat. May mga peklat pa rin na hindi na kailanman mabubura. Ang alaala ni Isabela ay mananatili, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang paalala ng isang masakit na aral. Ang anino ng iskandalo ay maaaring sumulpot paminsan-minsan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na sila natatakot harapin ang bukas. Sa gitna ng hardin na dati tuyot at walang buhay, 2 pusong nasaktan ang natutong maghilom, hindi dahil sa perpekto ang lahat, kundi dahil sa pinili nilang harapin ang katotohanan ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang sigaw sa Villa de la Vega hanggang sa paghilom ng kanilang mga pusong nasaktan, naging karamay namin kayo.
Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat takot ni Ara, ang bawat pait ni Miguel, at ang bawat sakit na kanilang pinagdaanan. Nais kong ibahagi ang isang kwento hindi lamang tungkol sa pag-ibig na kilig, kundi tungkol sa isang pag-ibig na nagpapagaling, isang pag-ibig na nagpapatawad, at isang pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa. Sapagkat sa totoong buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang mga sugat at pinagdadaan ng unos. Ngunit ang kwento ni Ara at Miguel ay isang paalala na gaano man kadilim ang nakaraan, laging mailiwanag na naghihintay. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang umunawa, magpatawad, at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? I-comment lamang sa ibaba at ating pag-usapan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.